katawan niya, hindi wala yung presensya niya. Amen? Pero, how can we bow? It is by allowing yourself to be humble and teachable sa kanyang salita. Kung ano ang kanyang sinabi, kinakailangan, walang pasubali, ikaw ay dapat gumawa niya. It's like saying, Panginoon, I am just but your loyal subject. I am subjected to you. Nasa ilalim mo, Panginoon. They bow down. Alam po ninyo, nakita nila si Jesus Christ when they got close with Jesus. Hindi nila nakita si Jesus Christ na ganun at sinabi niya, uy, ang cute mo! Di ba? Hindi niya sinabing ganun. Hindi niya sinabi, pwede bang pahawak? Di ba? Pwede pahawak? Hindi niya ginawa yun. Okay? Ang ginawa niya, okay, ay ano? Ang ginawa nila ay talagang, they bow down! They fell down! They fell down! Ang nangyari, mga kapatid ko, hindi nila inagaw kay Mary. Hindi sila basta lang kumilos ng ganon. Ikinari, sabi nga salita kapon, biglang sila po ay pagkalapit nila, sila po yumuko. Ang sabi pa, pagkatapos po nun, okay, kaya mga anak ng Diyos, show humility. Okay? Kinakailangan mong patuloy tayong magpakumbaba sa kanyang harapan. Ang ginawa po nila, next, they worship Him. Sabi po nung verse 11 pa rin, pareho pa rin po yan. Di ba sabi niya, they fell down, eto na kasunod, and worship Him. Na balikan natin yung binasa natin kanina sa verse 9 and verse 10. Di ba nung pumasok sila sa loob ng bahay, nakita nila si Child Jesus? At ang sabi ng salita ng Diyos, hawak-hawak siya ni Mary, kandung-kandung siya ni Mary, tama? At ang ginawa nila, okay, lumapit sila sa Panginoong Jesus, sila po ay nagpatira pa, and they did beyond that. Ang ginawa po nila, sinamba nila. So, pagpapakita po ito na hindi lamang siya king, sapagkat ang pagsamba o ang worship ay binibigay lang po yan sa isang persona na may deity o may divinity o Diyos. Diyan lamang po binibigay ang pagsamba. At ang sabi ng salita ng Diyos, malino po yung sabi ni Matthew, they worship Him. Wow. Now, tingnan natin ngayon. Itong word na ito ay, they worship Him. Ibig sabihin singular at nakatuon na sa Panginoong Jesus. Hindi sinabi nung, they worship them. So, malinaw na si Mary hindi wino-worship. Hello? Amen. Ang masakit ngayon, pati si Mary kasama na sa worship. Kasama na siya. Minsan siya na nga halos ang i-worship bago si Jesus. Ang sabi ng salita ng Diyos, okay, nung lumating po itong mga mago, they bowed down before Him and they worship Him. Kung pwede nga lang sabihin ng mga mago, pwede ho ba, Aling Mary, tumabi muna po kayo at gusto namin mag-worship dito ngayon, ha? Kung pwede lang, alam nila, hindi sila mapayagan ni Mary dahil, oy, bahay ko to, magsilayas nga kayo rito. I mean, pwede niyang gawin yun eh. Pero sa totoo lang, mga kapatid, ang ginawa po nila ay habang hawak-hawak ni Mary, ginawa nila ang dapat nilang gawin sa Panginoong Jesus. Kaya, kung meron man pong mga naniniwala pa rin na nagtuturo sa katuruan na si Mary ay dapat sambahin, okay? Makita nyo po rito ngayon ang istorya. Hindi po sinamba si Mary. Hindi sila lumuhod kay Mary. Sila ay sumamba at lumuhod kay Jesus. Ang hinanap nila ay si Jesus. Okay? At kung meron din po ritong naniniwala na si Jesucristo ay hindi Diyos, okay? Ito na po ang kasagutan. Si Jesucristo ay Diyos sapagkat siya po ay sinamba ng hindi basta-basta mga tao. Mga taong tinitingala, mga taong matatalino, mga taong hindi rin Hudyo, mga taong Gentiles, okay? Mga kilala, mga dugong-bughaw, and they worship the Lord. Dito po, mapapakita natin sa kanila ng ating Panginoong Jesus ay Diyos. Amen? Amen? Kaya ang sino mang tao, okay, na matalino, he can be like a magi. By what? By gagayahin natin ang kanila aksyon sa pamamagitan alam nila kung kanino iuukol ang pagsamba.
Hindi sa kanilang sarili. Hindi sa kung sino pa mang mga tao. Hindi sa pera. Alam nila, ang dapat pag-ukulan ng pansin ng pagsamba ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Pag pumupunta po kayo dito sa church, sa panahon natin ito, pumupunta tayo dito para sumamba. Alam niyo po ba pinanggalingan ng word na simba? Samba. Yan ang pinanggalingan na sa pagtagal-tagal ng panahon, naging simba. Kaya, unang panahon pa lang, pagka pupunta ka sa church, ang pinakalayunin mo ay sumamba, mag-worship. Kaya, pagka pupunta ang mga Kristiyano sa loob ng bahay-sambahan, dapat pupunta ka rito para sumamba. Hindi dahil may ministry ako. Hindi dahil kakanta ako. Hindi dahil usher ako. Hindi dahil hinihintay ako ni brother so-and-so tsaka may usapan kami nila sister so-and-so doon eh. No. Ang pangunahing layunin mo kung bakit ikaw ay pupunta sa church ay upang mag-worship. Amen. Pagka pupunta po tayo dito mga anak ng Diyos, kinakailangan natin i-check natin ang ating mga sarili. Kaya nalulungkot din minsan ako pagka sinabing, okay lang tayo medyo mali, praise and worship pa naman, wala pa naman si pastor doon. Okay? Importanteng maunawaan po natin ng layunin kung bakit ikaw pumupunta sa tahanan ng Diyos ay upang sumamba. Wala na pong iba. Kung ikaw ay mayroong gawain, ikaw ay usher, ikaw ay leader, ikaw ay tutugtog, ikaw ay kakanta, lahat yon ay gawain ng pagsamba. Hindi yan personal na gawain mo. Yon ay gawain ng pagsamba. Kaya mga anak ng Diyos, nawa, kung wala kang ministry pa ngayon, okay, maging sensitibo ka ngayon sa Panginoon. Mag-2010, 11 na. Tapos na ang 2010. Okay? Tanungin mo ang Panginoon at pakinggan mo. Baka nangungusap ang Panginoon sa iyo, maging sensitibo ka. Be a wise man. Hanapin natin kung anong nais ng Panginoon sa 2011. Okay? Kung ang nangyari sa Christian life natin ay pabaligtad, kinakailangan sa susunod na 2011 na to, sa taon na ito, okay? Maging wise ka sa iyong buhay Kristiyano. Ako naniniwala po mga kapatid ko, habang dumadaan ng taon, papalapit ng papalapit ang pagbabalik ng Panginoon. Anong sabi ng salita ng Diyos, kung hindi tayo magiging matalino at magiging wise, Matthew chapter 24 verse 12, sabi niya ganon, those people who love the Lord will grow wax cold in their faith with God. Manlalamig sila. Kaya dapat maging matalino po tayo. Maging wais tayo. Amen? Okay? Pupunta natin dito kahit man lang magtaas tayo ng kamay. Okay? Sa pag-worship natin sa Kanya. Huwag nyo na pong hintayin pa yung ating mga song leader. Minsan hirap na sila brother Dan Cadorna. No, lalaki na yung mga magsasaas po ang ating mga kamay. Di ba? Nag-uuningay pa sila sa atin. Para itaas lang natin ang ating mga kamay. Sumigaw po tayo! Alam po ninyo, isang totoong tao nagwo-worship, hindi na tayo dapat i-encourage pa ng ating mga song leader. Itataas mong iyong kamay, sisigaw ka sa Panginoon. Pupuri ka sa Kanya. Why? Sapagkat itong dahilan kung bakit ako narito. Para purihin siya. Amen? Lakpaw po natin si Lord siya. Glory to God. Okay? So, yung po ginawa niya, they came close, they bowed down. Alam natin ang mga spiritual application ngayon yan. They worship. And the seventh action na ginawa po nila, they gave their treasures. They gave their treasures. Okay? Sabi po na salita ng Diyos, basta lang, hindi po sila, sabi ko nga, hindi lang po sila basta-basta